Sa isang pindot lang sa aking telepono, kinansela ko ang lahat. Ang condo unit sa Makati na nagkakahalagang 160,000 piso kada buwan, kinansela. Ang hulog para sa kanyang bagong-bagong Toyota Fortuner na umaabot sa 50,000 piso kada buwan, kinansela. Ang 3 credit cards na walang limitasyon na may utang na 700,000 piso, kinansela. Ang buwanang allowance, ang insurance, ang lahat-lahat. Ang mahigit 4,250,000 pisong tulong na ibinibigay ko sa kanya bawat taon sa loob ng 6 na taon. Lahat ng iyon ay naglaho. Isang pindot lang at tapos na ang lahat. Ngunit bago ninyo ako husgahan, bago ninyo isipin na ako ay isang amang walang puso at walang kaluluwa, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa mga nangyari ilang oras lang ang nakalipas. Sa gabi ng Noche Buena, ang dapat sanay pinakamasagrado at pinakamasayang gabi para sa bawat pamilyang Pilipino, ang gabing iyon ay nagsimula sa isang paglalakbay patungo sa kapayapaan. Pagod na pagod ako, pagod ang aking katawan, pagod ang aking isip, at higit sa lahat, pagod ang aking puso. Ang taon na iyon ang pinakamabigat sa aking karera. 3 malalaking kontrata sa real estate ang biglang bumagsak. Ang mga kliyente ay nagbabantang magsampa ng kaso. Kaya't ang tanging nasa isip ko lang ay ang makatakas kahit 4 na araw lang. 4 na araw ng katahimikan sa aking munting paraiso sa Tagaytay. Habang tinatahak ko ang pamilyar na paakyat na daan, dahan-dahang gumagaan ang aking pakiramdam. Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre, ang tanawin ng mga puno, bawat liko ng kalsada ay nagpapaalala sa akin ng masasayang araw. 15 taon na ang nakalipas mula nang itinayo namin ng aking yumaong asawang Cecilia ang bahay na ito. Bawat piraso ng kahoy, bawat bato sa pader, lahat ay pinili namin ng may pagmamahal. Ito ang aming kanlungan, sabi niya. At mula nang pumanaw siya dahil sa cancer, 3 taon na ang nakalipas, ito na ang naging kanlungan ko. Ang lugar kung saan nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya. Sa pag-akyat ko, naalala ko ang huling pangako ko sa kanya. Aalagaan ko si Marco, bulong ko habang hawak ang kanyang kamay. Hindi ko siya pababayaan habang ako'y nabubuhay. At tinupad ko ang pangako ngayon sa abot ng aking makakaya o marahil higit pa sa dapat kong ginawa. Ngunit ang kapayapaang inaasam ko ay biglang nawasak pagdating ko sa aking bakuran. 2 sasakyan ang nakaparada kung saan dapat ay ang luma kong pick-up lang ang nandoon. Isang puting Fortuner at isang silver na sedan. Mula sa bintana ng sarili kong bahay, umaapaw ang liwanag at malakas na tugtugan. Tawanan, halakhakan, mayroong nagpa-party sa loob ng aking pamamahay. Ang susi na nakatago sa munting kahon sa may pintos. Bukas ito. Isang tao lang ang nakakaalam ng sekretong code noon, ang anak ko, si Marco. Ang tiwalang ibinigay ko sa kanya ay parang isang patalim na biglang itinarak sa aking dibdib. Dahan-dahan akong pumasok at ang nakita ko ay isang bangungot. 7 estranghero ang umuoko pa sa aking sala. Nagkalat ang mga mamahaling bote ng alak. Iniba nila ang ayos ng mga upuan at mesa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pinakapaborito kong litrato namin ni Celia na nakapatong sa ibabaw ng aming lumang fireplace. Isinantabi nila. Pinalitan ng mga kumukutitap na palamuti ng Pasko. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang aking anak, si Marco. Hawak ang isang baso ng alak, tumatawa, nakikipagkwentuhan na para bang siya ang hari ng lugar. At nang magtama ang aming mga mata, ang buong mundo ay tumigil. Ang una kong nakita sa kanyang mukha ay gulat. Pagkatapos ay takot, ngunit mabilis itong napalitan. Napalitan ng pagkalkula. At pagkatapos ng isang bagay na pangit at sinadya, isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Sa harap ng kanyang asawa, sa harap ng kanyang mga biyenan, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang isa akong basahan na napadpad sa kanyang mansyon. At sa gabing iyon ng Noche Buena,
Sa loob ng bahay na itinayo ko para sa aming pamilya, bumuka ang kanyang bibig at pinitawan ang mga salitang sumira sa aking pagkatao. Anong ginagawa ng isang palamunin na tulad mo dito sa bahay ko? Palamunin. Palamunin. Iyon ang tawag niya sa akin, sa sarili kong pamamahay. Ang sarili kong anak, na halos 2 taon nang hindi ako kinakausap matapos ko siyang pangaralan tungkol sa kanyang mga utang. Ngayon ay tinatawag akong isang palamunin. Isang taong walang silbi na nakikinabang lang sa iba. Sa isang iglap, lahat ng pagmamahal at sakripisyo ko ay nawala ng halaga. Ang libu-libong oras ng pagtatrabaho, ang milyon-milyong pisong ibinuhos ko para mabigyan siya ng magandang buhay. Lahat iyon ay isinampal niya sa aking mukha sa pamamagitan ng isang salita. Palamunin. Isang salitang nagpapakita ng sukdulan ng kawalang utang na loob. At doon ako nagpasya. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagbibigay ng katarungan. Ito ay isang napakasakit na aral na matagal na niyang dapat natutunan. Naisip niya na siya ang may kontrol, ngunit hindi niya alam na ang lahat ng kanyang kayabangan ay nakasalalay lang sa isang maliit na app sa aking telepono. Hindi niya alam na 10 minuto lang ang lilipas, darating ang mga pulis. At hindi niya alam na sa gabing iyon matutuklasan ng lahat ang katotohanan at ang katotohanan iyon ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Bago po tayo magpatuloy sa nakakagimbal na mga pangyayaring ito, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel. At pakisabi na rin po sa comment section kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Manatili po kayo dahil ang susunod na mangyayari ay isang bagay na hindi ninyo malilimutan, ang katahimikan. Iyon lang ang tanging hinahanap ko ng gabing iyon, ngunit ang bumungad sa akin ay ingay. Isang ingay na hindi pamilyar, isang ingay na hindi nararapat sa lugar na ito. Ang malakas na tunog ng modernong musika ay sumisira sa sagradong katahimikan ng aking kanlungan sa Tagaytay. Ang 2 sasakyan sa aking driveway, isang makintab na puting Fortuner at isang silver na sedan, ay tila mga dayuhan na umagaw sa espasyong para lamang sa aking luma, ngunit matatag na pick-up. Sa loob ng ilang sandali, nanatili akong nakaupo sa aking sasakyan. Pinatay ang makina at pinakiramdaman ang eksena sa aking harapan. Ang mga ilaw mula sa aking bahay ay sumasayaw, puno ng buhay, puno ng mga taong hindi ko kilala. Ang dibdib ko ay nagsimulang kumabog ng mabilis, isang halo ng pagkalito at takot. Sino ang mga taong ito? Paano sila nakapasok? Ang mga tanong ay bumabagabag sa aking isipan, ngunit isang detalye ang sumagot sa lahat, ang maliit na security box sa tabi ng pinto, kung saan nakatago ang duplicate na susi, bukas ito. Makabukas na parang isang bibig na humihiyaw ng kataksilan. Iisang tao lang ang nakakaalam ng 6 na numerong kombinasyon noon. Isang tao lang ang pinagkatiwalaan ko ng sikretong iyon, ang aking anak, ang aking si Marco. Bigla ang lamig ng gabi ng Disyembre ay naging mas matindi, tila tumatagos hanggang sa aking mga buto. Hindi ito isang simpleng break-in, ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya na hindi nanggaling sa akin. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan. Ang bawat hakbang patungo sa pinto ay tila isang paglalakbay sa isang lugar na hindi ko na pag-aari. Ang pinto ay bahagyang nakaawang at mula roon ay lumalabas ang mainit na hangin na may dalang amoy. Amoy ng mamahaling alak, ng mga pagkain na inihanda para sa isang pista at ang amoy ng mga estranghero. Ang amoy ng kanilang pabango, ang amoy ng kanilang presensya sa bawat sulok ng aking tahanan. Itinulak ko ang mabigat na pinto gawa sa narra. At doon, ang aking pinakamasamang hinala ay nagkatotoo. Ang aking sala na dati isang testamento ng simpleng pamumuhay at masasayang alaala ay naging isang party hall. 7 o 8 tao ang naroroon, komportableng nakaupo sa aking mga sopa na para bang sila ang nagbayad para sa bawat isa sa mga ito. Ang aking center table na gawa sa kahoy na laging malinis at may isang picture frame lang ni Celia ay puno na ngayon ng mga basyong bote ng champagne at mga platong may tira-tirang pagkain.
Iniba nila ang ayos ng mga upuan, ang silyang tumba-tumba kung saan laging umuupo si Celia habang nagbabasa ay itinabi nila sa isang sulok na para bang ito'y isang sagabal. Isang sagabal sa kanilang kasiyahan. Ang mga taong naroroon ay mukhang kagalang-galang. Isang mag-asawang nasa mga 60 anyos, marahil ang mga biyana ng aking anak. Isang babaeng nasa mga 30, marahil ang asawa niya. At ilang iba pa na mas bata, lahat sila ay tumatawa, nagtataas ng kanilang mga kupita at walang kamalay-malay sa aking pagdating. Para akong isang multo sa sarili kong pamamahay, isang anino na hindi nakikita. Ngunit may isang bagay na mas sumugat sa akin kaysa sa lahat. Isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Sa ibabaw ng fireplace, kung saan buong pagmamalaki kong isinabit ang pinakamalaki at pinakapaborito kong litrato namin ni Celia, isang kuha noong aming silver wedding anniversary, ay wala na roon. Isinandal na lang nila ito sa pader sa sahig na parang basura. At sa lugar nito ay isang malaking parol na kumukutitap at mga garland na may artipisyal na snow. Ang sagradong pader na iyon, ang sentro ng aming tahanan, ay binaboy. Ang alaala ng aking asawa ay binaliwala para sa kanilang pansamantalang selebrasyon. Sa sandaling iyon, ang pagkalito at takot na naramdaman ko kanina ay napalitan. Napalitan ng isang malamig at matinding galit. Ang mga taong ito ay hindi lang basta pumasok sa aking bahay. Inangkin nila ito. Inangkin nila ang aking mga alaala. At iyon ay isang bagay na hindi ko mapapalampas. Sa gitna ng aking pagmamasid, sa gitna ng aking nanlalamig na galit, isang pamilyar na figura ang nakakuha ng aking pansin. Nakatayo siya, malapit sa fireplace, sa tabi mismo ng pinarusahan nilang litrato ni Celia. Nakatayo siya roon na mayabang, may hawak na baso ng whiskey. Ngunit hindi lang ito basta whiskey. Ito ang aking 20-year-old na whiskey, ang huling regalo sa akin ni Celia bago siya pumanaw, na sinabi niyang bubuksan ko lang sa isang napaka-espesyal na okasyon. At ngayon iniinom ito ng aking anak na si Marco, na parang isang simpleng juice lang, habang nakikipagtawanan sa kanyang mga bisita. Si Marco, ang anak kong halos 2 taon nang hindi nagpapakita o nagpaparamdam. Ang anak kong tinalikuran ang lahat ng tawag at text ko matapos naming magtalo tungkol sa kanyang lumalaking utang. Narito siya ngayon, nagpapakasasa sa aking tahanan, gamit ang mga bagay na pinaghirapan ko at umiinom mula sa bote na sumisimbolo sa pagmamahalan namin ng kanyang ina. Tila naramdaman niya ang aking titig. Dahan-dahan siyang lumingon at sa isang iglap, nagtama ang aming mga mata. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Ang kanyang tawa ay namatay sa hangin. Nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata kasunod ng isang mabilis na kislap ng purong takot. Panandalian, para kaming 2 estatwa sa gitna ng isang magulong eksena. Ang ingay ng party ay tila humina at ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagkabog ng aking sariling dibdib. Inaasahan ko na hihingi siya ng tawad. Inaasahan ko na makikita ko ang hiya sa kanyang mukha. Ngunit mali ako. Ang takot sa kanyang mga mata ay mabilis na nagbago, naging pagkalkula. Tila may 1,000 bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. At pagkatapos ng ilang segundo, ang pagkalkula na iyon ay naging isang malamig at matigas na determinasyon. Itinaas niya ang kanyang baba, inayos ang kanyang tindig at tiningnan ako na parabang ako ang dumi sa kanyang sapatos. At sa harap ng lahat, sa harap ng pamilya ng kanyang asawa na malinaw na humahanga sa kanya, binitawan niya ang mga salitang iyon. Ang mga salitang tumatak sa aking kaluluwa. Anong ginagawa ng isang palamunin na tulad mo dito sa bahay ko? Palamunin? Paulit-ulit na umaling-aungaw ang salitang iyon sa aking isipan. Palamunin. Ako? Ang taong nagtrabaho ng 30 taon para maibigay sa kanya ang lahat? Ang taong nagbayad ng kanyang edukasyon, nagbigay ng puhunan para sa kanyang mga bigong negosyo at sumalo sa lahat ng kanyang mga pagkakamali? Ako, isang palamunin. Naramdaman ko ang aking mga tuhod na biglang nanghina. Napahawak ako sa hamba ng pinto para suportahan ang aking sarili
Para akong sinuntok sa sikmura at nawalan ng hangin. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi ito simpleng galit, ito ay isang malalim na sugat na bumubuka sa aking puso. Ang buong silid ay biglang tumahimik. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa aming dalawa. Ang babaeng sa tingin ko ay asawa niya, si Isabela, ay mabilis na lumapit sa tabi ni Marco, na para bang poprotektahan siya mula sa akin. Marco, ano lang nangyayari? Sino tong mama? Tanong niya na may halong pagtataka at inis sa kanyang boses. At si Marco, sa halip na sabihin ang totoo, ay nagpatuloy sa kanyang pag-arte. Hindi ko alam kung sino yang matandang baliw na yan, mahal, sagot niya na may kasamang pag-iling. Siguro naligaw lang siya. Sir, umalis na po kayo bago pa ako tumawag ng security. Matandang baliw. Mula sa palamunin, ngayon naman ay isa na akong matandang baliw. Ang sarili kong anak ay itinatatwa ako sa harap ng mga taong ito. Itinatakwil niya ang kanyang sariling ama na para bang isa akong pulubi na pumasok para manglimos. Sinubukan kong magsalita. Marco, sabi ko, pinipilit kong maging matatag ang aking boses. Anak, anong ginagawa mo? Ngunit pinutol niya ako. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang pangalan ko, pero wala kang karapatang pumasok sa bahay ko. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari, puno ng kasinungalingan, bahay niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na ito ay bahay niya. Ang bawat pag-ulit ay isang karayom na tumutusok sa aking puso. Ang bahay na ito na binuo ng aking dugo, pawis at pagmamahal, ngayon ay inaangkin ng anak kong walang utang na loob. Ang pag-angkin ni Marco sa aking bahay ay naging isang palabas. Isang drama kung saan siya ang bida, ang mayamang tagapagmana at ako ang kontrabida, ang baliw na matandang nanggugulo. Ang kanyang asawang si Isabela ay tila naniwala sa bawat salita niya. Handang-handa na ipagtanggol ang kanyang asawa mula sa mapanganib na estranghero. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ang kanyang biyanang lalaki, isang tahimik ngunit mukhang matalinong Ginoo na sa tingin ko ay nagngangalang Miguel, ay nakatitig sa akin. Hindi galit, hindi takot, kundi may halong malalim na pag-iisip. Habang patuloy si Marco sa kanyang pagsigaw na ito ay ari-arian ng pamilya at ako ay isang stress passer, biglang nagsalita si Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Marco, sandali lang, sabi niya habang nakataas ang isang kamay. Ang lahat ay natahimik. May isang bagay akong hindi maintindihan. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Marco. Paano nalaman ng Ginoong ito ang security code ng bahay? Ang tanong na iyon ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa tahimik na tubig. Simple lang ang tanong, ngunit ang epekto nito ay malaki. Nakita ko ang panandaliang pagkatigilan sa mukha ni Marco. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Sinabi mo sa amin na pamilya lang ang nakakaalam ng code na iyon, na kahit ang mga katiwala ay hindi ito alam para sa seguridad. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang tono ay hindi nag-aakusa ngunit puno ng lohika. Biglang nag-iba ang hangin sa silid. Ang tingin ng mga bisita ay hindi na lang basta nakatutok sa akin. Ngayon, may halong pagtatanong na rin silang nakatingin kay Marco. Malamang pinanood niya ako. Mabilis na sagot ni Marco, ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang paliwanag, maraming mga masasamang loob sa mga lugar na tulad nito. Siguro matagal na niya akong minamanmanan. Ngunit hindi bumitiw si Miguel. Pero naka-arm ang alarm system nung dumating kami. Ikaw mismo ang nag-disarm gamit ang code. Paano niya makikita ang pagpindot mo sa keypad mula sa malayo, sa gitna ng dilim? Ang bawat tanong ni Miguel ay isang pako na lalong nagbaon kay Marco sa kanyang sariling kasinungalingan. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula, hindi na sa galit kundi sa hiya at kaba. Upang ilihis ang usapan, nag-imbento si Marco ng mas malaking kwento. Ito ay pag-aari ng pamilya ko, pagdidiin niya. Minana ko ito sa aking lolo, 2 taon na ang nakalipas. Sa puntong ito ang kanyang biyenang babae naman, isang eleganteng ginang na nagngangalang Elena, ang nagsalita. Marco, anak, malumanay niyang sabi, wala ka namang nabanggit sa amin tungkol sa isang lolo o sa anumang mana.
Ang kanyang mga salita ay magalang, ngunit ang mensahe ay malinaw, hindi tugma ang iyong mga kwento. Ang sapot ng kasinungalingan na binuo ni Marco ay unti-unti nang nasisira. Ang mga taong kanina lang ay buong pusong naniniwala sa kanya ay nagpapakita na ngayon ng pagdududa. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Isabela. Gusto niyang maniwala sa kanyang asawa, ngunit ang mga butas sa kwento ay masyadong malaki para hindi mapansin. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nanatili akong tahimik. Hinayaan ko silang tuklasin ang katotohanan sa kanilang sarili. Hinayaan kong ang mga sariling salita ni Marco ang maging sanhi ng kanyang pagbagsak. At nang maramdaman kong sapat na ang kanilang narinig, nang makita ko na ang binhi ng pagdududa ay naitanim na, doon na ako nagpasya na tapusin ang palabas. Humakbang ako pasulong, papalayo sa pinto at pumasok sa gitna ng sala. Ang aking boses nang ako ay magsalita ay kalmado ngunit matatag, puno ng awtoridad na hindi nila maaaring pagdilian. Tama na, sabi ko, ang lahat ay napatingin sa akin. Hindi na kailangang mag-imbento pa ng kwento. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Marco. Dahil ang katotohanan ay simple lang. Huminga ako ng malalim at pinitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ako ang ama niya. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi at idinugtong ko. At ang bahay na ito ay akin. Ang aking pag-amin ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ang mukha ng mga biyenan ni Marco ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Si Isabela ay napahawak sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pabalik-balik siyang tumitingin sa akin at sa kanyang asawa, tila sinusubukang hanapin ang anumang pagkakahawig. Si Marco naman ay namutla na parang isang papel. Ang kanyang matapang na tindig ay biglang nawala na palitan ng hitsura ng isang batang nahuli sa pagnanakaw. Hindi totoo yan, pautal niyang sabi. Nagpapanggap lang siya, isa siyang manloloko. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Ang pagdududa ay naging paniniwala na ngayon sa mga mata ng kanyang mga biyenan. Si Miguel, ang kanyang ama-in-law, ay tumingin sa kanya na may halong awa at galit. Kung hindi totoo ang sinasabi niya, Marco, kung gayon wala kang dapat ikatakot kung tatawag tayo ng pulis, hindi ba? Sabi niya. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong. Si Isabela na tila natauhan na sa wakas ay hindi na nag-atubili. Kinuha niya ang kanyang telepono. Iyon mismo ang gagawin ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Habang nagri-ring ang telepono sa tainga ni Isabela, ang buong silid ay napuno ng isang nakakabinging katahimikan. Ang tanging gumagalaw lang ay ang mga kumukutitap na ilaw sa kanilang parol. Si Marco ay nakatayo na parang isang estatwa, alam na sa loob ng ilang minuto. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay mabubunyag. Ang kanyang minanang bahay, ang kanyang kwento tungkol sa lolo, ang kanyang pagiging isang matagumpay na tao. Lahat ng iyon ay guguho. Ang katotohanan ay paparating, handa man siya o hindi. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena ay marahan na narinig mula sa malayo, papalapit ng papalapit, hanggang sa ang pula at tasul na mga ilaw ay sumayaw sa aming mga bintana. 3 malalakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa hininga ng lahat. Pumasok ang 2 pulis, ang kanilang presensya ay agad na nagbigay ng bigat at seryosidad sa sitwasyon. Mayroon daw pong report ng trespassing dito? Tanong ng mas matandang pulis. Mabilis na lumapit si Isabela. Opo, sir. Itong mama po, sabi niya, sabay turo sa akin. Bigla na lang po siyang pumasok at sinasabing sa kanya raw po itong bahay. Ginigulo niya po ang asawa ko. Si Marco na tila nakakuha ng huling lakas ng loob ay sumang-ayon. Isa po siyang baliw na matagal na akong sinusundan, officer. Hindi ko po siya kilala. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa sarili kong anak sa harap ng mga alagad ng batas ay isang sakit na hindi ko na naramdaman noon. Ngunit pinanatili ko ang aking kahinahunan. Humarap ako sa pulis. Magandang gabi po, officer. Ako po si Jose Cruz, sabi ko, at ito po ang aking pag-aari. Tiningnan ng pulis ang aming dalawa, napansin marahil ang pagkakatulad ng aming mga apelido.
May maipapakita po ba kayong katibayan, G. Cruz? Tanong niya. Tumango ako. Opo, nasa sasakyan ko po ang lahat ng dokumento. Kinuha ko lang po kaninang hapon mula sa opisina ng aking abogado. Nasa briefcase ko po ang lahat. Sinamahan ako ng isang pulis sa aking sasakyan. Habang naglalakad kami, rinig ko pa rin ang desperadong boses ni Marco sa likuran. Sinusubukang kumbinsihin ng naiwang pulis na ako ay isang profesional na manloloko. Ngunit alam ko na ang katotohanan ay nasa loob ng brown na folder na hawak ko. Pagbalik namin sa loob, inilatag ng mas matandang pulis ang mga dokumento sa aking sariling coffee table. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang flashlight, isa-isa niyang sinuri ang mga papel. Ang titulo ng lupa na malinaw na nakapangalan sa akin at kay Celia, ang mga tax declaration, ang building permit, at ang lahat ng iba pang legal na papeles. Bawat pirma, bawat selyo ay nagsasabi ng iisang kwento, ang aking kwento. Matapos ang ilang minuto ng masusing pagsusuri, itinaas ng pulis ang kanyang ulo. Tumingin siya sa lahat ng nasa silid. Ayon sa mga dokumentong ito, anunsyo niya sa isang malinaw at opisyal na boses. Malinaw na si G. Jose Cruz ang legal na may-ari ng property na ito mula pa noong 2009. Ang mga salitang iyon ay ang hatol. Ang kulay ay tuluyang nawala sa mukha ng pamilya Reyes. Si Elena ay napahawak sa kanyang bibig. Si Miguel ay umiling-iling, puno ng pagkadismaya. At si Isabela ay dahan-dahang umatras palayo kay Marco na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay na pagkatao ng lalaking kanyang pinakasalan. Ang palabas ay tapos na. Ang anunsyo ng pulis ay hindi lang isang simpleng kumpirmasyon. Ito ay isang martilyo na bumasag sa salamin ng pagkukunwari na binuo ni Marco. Sa isang iglap, ang imahe niya bilang isang matagumpay na tagapagmana ay nagkalamat at mula sa mga bitak na iyon ay lumabas ang katotohanan, isang katotohanang pangit at nakakahiya. Ang mga mata ng kanyang biyenan na si Miguel ay nag-aapoy sa galit. Lumapit siya kay Marco hindi na bilang isang mapagmahal na ama-in-law, kundi bilang isang taong niloko at pinaglaruan. Marco, ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng panganib. Sinabi mo sa amin na ito ay mana mo. Sinabi mo na ikaw ay isang matagumpay na negosyante. Si Elena, ang kanyang asawa, ay hindi na napigilan ang sarili. Ang kanyang pagiging elegante ay nawala, napalitan ng sakit at pagkadismaya ng isang ina. Ang pera, Marco, ang perang ipapahiram sana namin sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang 1,500,000 piso, iyon ay ipon namin sa loob ng maraming taon. Nagtrabaho si Miguel ng doble kayod. Nag-sideline ako ng paglilinis ng bahay tuwing Sabado at Linggo. Ginawa namin ang lahat para matulungan ka sa iyong sinasabing negosyo. Ang bawat salita ay isang dagok sa konsensya, isang paalala ng kabutihang loob na muntik ng abusuhin. Muntik na nilang ibigay ang kanilang pinaghirapan sa isang multo, isang ilusyon. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Ito ay nagmula kay Isabela, ang kanyang asawa. Ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay handang ipagtanggol siya mula sa akin. Ngayon nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng purong pagkasuklam. Dahan-dahan siyang nagsalita, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw na naririnig sa nakabibinging katahimikan. Sinabi niya sa akin na ang kanyang ama ay inabandona siya noong bata pa siya, sabi niya, habang nakatingin sa kanyang mga magulang na parabang humihingi ng tawad. Sinabi niya na umalis ka at hindi na bumalik. Kaya pala ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa pamilya niya dahil lahat pala ay kasinungalingan. Ang revelasyong iyon ang nagpainit ng dugo ko. Hindi sapat na ninakaw niya ang aking kapayapaan. Hindi sapat na inangkin niya ang aking tahanan. Hindi sapat na tinawag niya akong palamunin sa harap ng lahat. Sa loob ng maraming taon pala, unti-unti niyang binubura ang aking pagkatao. Sa kwento ng kanyang buhay, ako ang kontrabida. Ako ang masamang ama na nang iwan,
Isang karakter na kanyang inimbento para makakuha ng simpatya, para makakuha ng awa, at marahil para makakuha ng pera. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya bilang nag-iisang magulang, binaliwala niya at pinalitan ng isang kasinungalingan na mas paborable para sa kanya. Marco, sabi ko, at sa pagkakataong ito ang aking boses ay mayroon ng matinding bigat. Tumingin ka sa akin. Ayaw niyang lumingon. Nakayuko lang siya na parang isang kriminal na naghihintay ng kanyang sentensya. Totoo ba ang lahat ng iyon? Totoo ba na kinukwento mo na inabaddo na kita? Hindi siya sumagot. At ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon sa lahat. Dito ko napagtanto. Ang problema ay hindi lang si Marco. Ang problema ay ako rin. Ako ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para gawin ito. Ako ang nagpalaki sa isang halimaw sa pamamagitan ng aking bulag na pagmamahal. At sa gabing iyon, sa harap ng mga pulis, sa harap ng nasirang pamilya ng kanyang asawa, napagpasyahan kong ako rin ang tatapos sa halimaw na aking nilikha. Isinantabi ng mga pulis ang kanilang sarili na uunawaan na ang problemang ito ay hindi na isang simpleng kaso ng trespassing. Ito ay isang malalim at masalimuot na drama ng pamilya. G. Cruz, sabi ng mas matandang pulis, nasa inyo po ang desisyon. Nais niyo po bang sampahan sila ng kaso o paalisin na lang sila sa inyong pamamahay? Ang lahat ng mga mata ay muling napunta sa akin, naghihintay ng aking hatol. Tiningnan ko si Marco, tiningnan ko ang aking anak, na ngayon ay nakatayo, na walang-wala, hinubaran ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Isang bahagi sa akin ang naawa. Ang bahaging iyon ay ang ama na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahaging mas malakas, isang bahaging pagod na, isang bahaging alam na ang awa ay hindi na makakatulong. Sa katunayan, ang awa ko ang nagdala sa kanya sa sitwasyong ito. Officer, sabi ko, ma'am, meron lang po akong isang bagay na kailangang gawin. Mula sa aking bulsa, dahan-dahan kong inilabas ang aking smartphone. Sa katahimikan ng silid, ang tunog ng pag-unlock ko sa aking telepono ay tila napakalakas. Binuksan ko ang aking banking app. Ang maliwanag na asul na ilaw mula sa screen ay nagbigay anino sa aking determinado at seryosong mukha. Bago sila umalis, sabi ko sa lahat, nais kong ipakita sa inyo ang katotohanan, ang buong katotohanan. Itinaas ko ang telepono para makita ng lahat. Marco, itong condominium unit sa Makati kung saan kayo nakatira ng asawa mo, ang buwanang renta na 100,000 at 60,000 piso, ako ang nagbabayad niyan. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Isabela at ng kanyang mga magulang. Nag-scroll ako pababa. Itong magara ninyong Fortuner na nakaparada sa labas, ang buwanang hulog na 50,000 piso galing din sa akin. Itinutok ko ang screen kay Miguel at Elena. Nakita kong nanlaki ang kanilang mga mata, ang kanilang pinaghirapang ipon na 1,500,000 ay wala pa sa kalahati ng taunang ginagastos ko para lang sa sasakyan at bahay ng anak ko. Ang health insurance ninyo, ang car insurance, ang 3 credit cards na puno ng utang na umaabot na ngayon sa 700,000 piso, hulaan ninyo kung sino ang nagbabayad ng minimum na buwanang bayarin. Tumingin si Isabela kay Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at sakit. Sabi mo kaya nating mamuhay ng ganito dahil sa sahod mo. Halos pabulong niyang sabi, hindi pa ako tapos. At para masigurong hindi ka maghihirap, Marco, binibigyan pa kita ng buwanang allowance, 85,000 piso direkta sa iyong bank account, bawat buwan sa loob ng 6 na taon. Ipinakita ko ang mga transaction history. Ang bawat numero sa screen ay isang ebidensya ng kanyang pagdepende at ng aking pagkonsinti. Kung susumahin natin ang lahat, ang apartment, ang kotse, ang mga insurance, ang credit card, ang allowance, binibigyan kita ng mahigit 4,250,000 piso bawat taon. Ang halagang iyon ay lumutang sa hangin. Isang halagang mas malaki pa sa kinikita ng isang ordinaryong pamilya sa loob ng maraming taon. At ibinibigay ko lang iyon sa kanya na parang barya.
Pagkatapos, sa harap nilang lahat, nagsimula akong pumindot. Ang subsidya para sa apartment, kinakansela ko na ngayon. Ang tunog ng kumpirmasyon mula sa app ay umalingaw-ngaw sa silid. Chime. Ang bayad para sa hulog ng kotse, kinakansela. Chime. Ang automatikong bayad sa mga credit card, kinakansela. Chime. Ang lahat ng insurance sa ilalim ng aking pangalan, tinatapos ko na ngayon. Chime. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng papel. Dad, wag mong gawin yan. Paano na ako? Ang iyong cellphone plan, kinakansela. Chime. Sa bawat tunog ng kumpirmasyon, isang mabigat na pasanin ang tila na babawas sa aking dibdib. Ang walang katapusang pag-aalala, ang walang tigil na pag-bail out, tapos na. Isinara ko ang app at ibinulsa ang telepono. Humarap ako sa kanila. Ang lahat ng iyan ay nagtatapos ngayong gabi. Ang aking huling mga salita ay tila isang hatol na hindi na maaaring apilahan. Kunin ninyo ang inyong mga gamit, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. At umalis na kayo sa aking pamamahay, lahat kayo, ngayon din. Walang sino man ang gumalaw sa unang ilang segundo. Tila lahat sila ay sinusubukang unawain ang bigat ng mga pangyayari. Ang perpektong mundo na kanilang ginagalawan ilang oras lang ang nakalipas ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang pamilya Reyes ang unang kumilos. Si Elena, na may luha pa rin sa kanyang mga mata, ay nagsimulang magligpit ng kanilang mga damit. Ang bawat galaw niya ay mabilis at puno ng galit. Si Miguel naman ay tahimik na kinuha ang kanilang mga bag, umiiwas na magtama ang kanilang mga mata ni Marco. Narinig ko siyang bumulong sa kanyang asawa, salamat sa Diyos at hindi natin naibigay ang pera. Ang kanilang kunting natitirang Pasko ay nasira, ngunit ang kanilang pinag-ipunan ay nailigtas. Nailigtas mula sa panlilinlang ng lalaking tinuring nilang anak. Si Isabela naman ay parang isang bagyo. Padabog niyang inihagis ang kanyang mga gamit sa loob ng maleta. Bawat damit, bawat sapatos na kanyang inilagay ay tila isang isinumpa. Paminsan-minsan, tinitingnan niya si Marco. Ang mga tingin na iyon, na dati puno ng pagmamahal at paghanga, ay napalitan na ngayon ng purong pagkasuklam. Ang babaeng kanina lang ay kanyang tagapagtanggol ay naging kanyang pinakamatinding kritiko. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga galaw ay sapat na para iparating ang lahat. Si Marco ay naiwang nakatayo sa gitna ng lahat, paralisado. Tila hindi pa rin niya matanggap na ang kanyang pinagkukunan ng lahat ng luho ay bigla na lang nawala. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Dad, please, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Mag-usap tayo, kahit tayo na lang, ipapaliwanag ko ang lahat. Tiningnan ko siya. Sa isang saglit, nakita ko sa kanyang mga mata ang multo ng isang batang lalaki. Ang batang tinuruan kong magbisikleta. Ang batang tinulungan ko sa kanyang mga takdang aralin. Ngunit ang batang iyon ay matagal nang nawala, natabunan ng 6 na taon ng kasinungalingan at pagdedepende na ako mismo ang may kasalanan. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Marco. Sagot ko, ang aking boses ay matatag at walang emosyon. Tumalikod ako sa kanya, isang simpleng galaw na sumisimbolo sa aking huling desisyon. Hindi ko na kayang tingnan ang kanyang mukha. Hindi ko na kayang makita ang resulta ng aking mga pagkakamali. Ang mga pulis ay nanatili sa kanilang pwesto, tinitiyak na ang pag-alis ay magiging maayos kahit na ang tensyon sa silid ay halos sumasabog. Nang handa na ang pamilya Reyes, isa-isa silang naglakad patungo sa pinto. Si Elena at Miguel ay hindi man lang tumingin sa direksyon ni Marco. Dumaan sila sa aking harapan at si Elena ay bahagyang tumango, isang tango ng pasasalamat at paumanhin. Tumango rin ako bilang tugon. Si Isabela ang huling lumabas sa mga biyanan. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya at hinarap si Marco sa huling pagkakataon. Sinira mo ang lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Sinira mo ang tiwala ko. Sinira mo ang tiwala ng mga magulang ko. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Patawad po, Mr. Cruz, sabi niya. Patawad po sa lahat.
At pagkatapos ay lumabas na siya, isinara ang pinto sa pagitan niya at ng lalaking kanyang pinakasalan. Si Marco ay naiwan sa loob kasama ko at ng mga pulis. Gumawa siya ng isa pang huling desperadong pagtatangka. Dad, pamilya pa rin tayo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Ikaw ang pumili nito, Marco, sagot ko. Hindi pa rin siya nililingon. Ikaw ang pumili nito noong tinawag mo akong palamunin sa sarili kong bahay sa gabi ng Pasko. Narinig ko ang kanyang paghikbi, ngunit ang aking puso ay naging bato na. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa akin sa anak na aking pinalaki ay tuluyan ng naputol. Sa hudyat ng pulis, wala na siyang nagawa kundi sumunod. Dahan-dahan siyang naglakad palabas, ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Ang pagsara ng mabigat na pinto ng narra ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Klak! Isang tunog ng pagtatapos. Narinig ko ang pag-andar ng mga makina ng sasakyan, ang tunog ng mga gulong sa graba. At dahan-dahan, ang mga tunog na iyon ay naglaho sa katahimikan ng gabi. At naiwan ako, mag-isa. Napapalibutan ng mga labi ng isang party na hindi para sa akin at ng mga durog na piraso ng isang pamilyang matagal ng sira. Ang unang gabi matapos ang insidenteng iyon ay ang pinakatahimik at kasabay nito ang pinakamaingay sa lahat. Ang katahimikan ay pisikal, walang tugtugan, walang tawanan. Ngunit ang ingay sa loob ng aking isipan ay nakakabingi. Paulit-ulit kong naririnig ang mga salita ni Marco. Palamunin, matandang baliw. Paulit-ulit kong nakikita ang sakit sa mga mata ng pamilya Reyes. At paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili, tama ba ang ginawa ko? Ngunit ang kapayapaang naramdaman ko matapos kong putulin ang lahat, iyon ang nagsasabi sa akin na nasa tamang landas ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako ng walang pag-aalala kung anong krisis na naman ang kakaharapin ni Marco kinabukasan. Ang kapayapaang iyon ay nagtagal ng eksaktong 12 oras. Kinabukasan sa araw mismo ng Pasko, nagsimula ang mga text message. Ang una ay simple lang. Dad, please call me. Pinaliwala ko ito. Sa ikalawang araw, Dad, seryoso ako. Kailangan nating mag-usap. Pinaliwala ko pa rin. Sa ikatlong araw, ang tono ay nag-iba. Nasa isang motel na lang kami. Pinalayas kami sa kondo. Ang bawat mensahe ay isang bintana sa unti-unti niyang pagbagsak. Ang bawat text ay isang patunay na ang mundo na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at pera ng iba ay hindi magtatagal. Sa ikalimang araw, ang desperasyon ay mas naging malinaw. Ayaw na kaming tulungan ng pamilya ni Isabela, hindi na nila sinasagot ang mga tawag namin at sa ikapitong araw, ang huling mensahe na kanyang ipinadala, Please Dad, wala na akong ibang malalapitan, nasa sasakyan na lang kami natutulog. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Ang aking anak na lumaki sa karangyaan ay natutulog na ngayon sa loob ng sasakyan na malapit ng bawiin sa kanya. Ngunit pinatigas ko ang aking puso. Ito ang bunga ng mga butong siya mismo ang nagtanim na diniligan ng aking pagkonsinti. Nang gabing iyon sa ikapitong araw, isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa aking telepono. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, sinagot ko ito. Dad, please, huwag mong ibaba. Ang boses sa kabilang linya ay basag at halos hindi ko na makilala. Boses ni Marco. Boses ng isang taong talunan. Nakatira na kami sa kotse, pag-amin niya. Hindi ako umimik. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Pinutol na ng pamilya Reyes ang lahat ng ugnayan sa amin. Tinawag ako ni Tito Miguel na isang sinungaling na basura bago niya ibinaba ang telepono. Si Tita Elena, hindi man lang binubuksan ang pinto kapag pumupunta si Isabela sa kanila. Narinig ko ang lalim ng kanyang pagkakasala nang ikwento niya kung gaano kabuting mga tao ang kanyang mga biyenan. Mabubuting tao sila, Dad, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagtrabaho sila ng doble para maipon ang perang iyon. Naglinis ng bahay si Tita Elena tuwing weekend. Nag-drive ng Uber si Tito Miguel pagkatapos ng kanyang regular na trabaho. Lahat para lang matulungan ang inakala nilang isang lehitimong oportunidad. Ang bigat ng kanyang kataksilan ay nakakapanlumo. Hindi sila mayaman,
na kayang mawalan ng 1,250,000 piso. Sila ay mga simpleng manggagawa na nagsakripisyo para sa pangarap ng kanilang manugang. Isang pangarap na peke pala. Bigla, isang galit na boses ng babae ang sumigaw sa background, si Isabela. Sabihin mo sa kanya kung paano tayo nakatira ngayon sa kotse mo. Sabihin mo sa kanya kung paano hindi na ako matingnan ng mga magulang ko. Isabela, please. Pagmamakaawa ni Marco. Hindi, sigaw ni Isabela na tila inagaw ang telepono. Mr. Cruz, sinira ng anak ninyo ang tiwala ng pamilya ko. Nagpakahirap ang mga magulang ko para sa perang iyon. Ipinagmalaki nila na ang kanilang anak ay nakapangasawa ng isang matagumpay na tao. Pero lahat pala ay kasinungalingan. Narinig ko ang sakit sa ilalim ng kanyang galit. Ang hiya na kailangan niyang ipaliwanag sa kanyang mga magulang na ang kanilang pinag-ipunan ay muntik nang mapunta sa isang manloloko. Ang kanilang pag-uusap ay naging isang marahas na sigawan. Mga akusasyon, panunumbat, sisihan, ang kanilang mga boses ay nagpatong-patong isang ingay ng pagkasira. At sa huli, narinig ko ang huling, nakakabinging sigaw ni Isabela. Isa kang kahabag-habag na sinungaling, Marco. Magfa-file ako ng divorce. Hindi ko na kayang makita pa ang pagmumukha mo. Isang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan. Isang mabilis na pag-andar ng makina. At ang tunog ng mga gulong na humarurot palayo. Pagkatapos, katahimikan. Ang linya ay naputol at naiwan ako sa aking tahimik na bahay sa Tagaytay. Pasa ng bigat ng aking nasaksihan. Nawala na ang lahat kay Marco, ang kanyang asawa, ang tiwala ng pamilya nito, ang kanilang suportang pinansyal, at ngayon ang kanyang kasal. Ang domino effect ng aking desisyon noong Noche Buena ay naganap ng eksakto tulad ng alam kong mangyayari. Ang mga bunga ng kanyang ginawa ay kumpleto na at hindi na maibabalik pa. Walang nang babalikan. 4 na buwan. 4 na buwan ng katahimikan. Ang mga buwan ng Enero, Pebrero at Marso ay lumipas na parang isang mahinahon na agos ng ilog. Ang aking bahay sa Tagaytay ay muling naging isang tunay na kanlungan. Ang hangin ay sariwa at sa pagdating ng Abril, ang mga bulaklak sa aking hardin ay nagsimula ng mamukadkad. Ang mga araw ko ay simple lang. Gigising ako sa umaga, magtitimpla ng kape at uupo sa aking veranda, pagmamasdan ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan sa ibabaw ng bundok Taal. Wala nang mga bigla ang tawag sa telepono, wala nang mga mensaheng humihingi ng tulong pinansyal, wala nang mga krisis na kailangang ayusin. Tanging ang kapayapaan na matagal ko nang inaasam. Ang Noche Buena na iyon, na puno ng sakit at kataksilan, ay tila isang malayong panaginip na lang. Ngunit ang mga desisyong ginawa ko ng gabing iyon, ang mga iyon ang nagbigay sa akin ng kapayapaang ito. Ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko, madalas kong ibulong sa aking sarili habang humihigop ng kape. At sa bawat pagbigkas ko ng mga salitang iyon, nararamdaman ko ang katotohanan sa likod nito. Isang umaga, habang ako ay nagbabasa ng dyaryo, tumunog ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sa isang sandali, nag-isip ako kung sasagutin ko ba ito o hahayaan na lang. Ngunit may isang bagay sa loob ko na nagsabing kailangan kong harapin ito, anuman ito. Hello? Sagot ko. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos isang boses na pamilyar ngunit iba. Dad, ako to. Si Marco, ngunit ang kanyang boses ay hindi na mayabang. Hindi na mapagmataas. Ang tono niya ay mahinahon, halos walang laman, na para bang lahat ng hangin ay kinuha mula sa kanya. Tumatawag lang ako mula sa telepono ng isang kaibigan, dagdag niya. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko siya. Hinayaan ko siyang sabihin kung anuman ang kailangan niyang sabihin. Gusto ko lang humingi ng tawad, sabi niya, at narinig ko ang bigat sa kanyang bawat salita. Para sa lahat, alam kong sobra-sobra ang mga pagkakamali ko, alam kong sobra kitang nasaktan. Huminga siya ng malalim. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang bodega, nagbubuhat ng mga kahon. Officially divorced na kami ni Isabela.
Nakatira ako ngayon sa isang maliit na studio apartment. At binabayaran ko ang sarili kong mga bayarin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sa kanyang pagkukwento, walang bahid ng pagrereklamo. Tanging isang simpleng paglalahad ng mga katotohanan, isang pag-amin sa kanyang bagong realidad. Ngayon ko lang naiintindihan, Dad, pagpapatuloy niya. Ngayon ko lang nakikita kung gaano ako naging abusado, kung gaano kalaki ang sinamantala ko sa kabaitan mo. May isang bagay sa kanyang boses na hindi ko narinig sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon. Isang tunay na pagpapakumbaba. Hindi ang peking pagsisisi na kanyang ipinapakita kapag nangangailangan siya ng pera, kundi isang tunay na pag-unawa sa pinsalang kanyang idinulot. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tinanong niya ang tanong na alam kong darating. Pwede kaya tayong magsimula ulit? Mahina niyang tanong. Alam kong hindi ko ito deserve, pero pamilya pa rin tayo, di ba? Ang tanong na yon. Pamilya pa rin tayo. Ibinaling ko ang aking tingin sa malawak na tanawin mula sa aking beranda. Ang mga bundok ay nakatayo roon, matatag at hindi nagbabago, saksi sa lahat ng drama ng tao. Inisip ko ang aking sagot. Isang bahagi sa akin ang bahagi ng isang ama, ang bahaging naalala ang unang pag-iyak niya, ang unang hakbang niya, ang kanyang pagtatapos sa high school. Ang bahaging iyon ay gustong sumigaw ng, "Oo, anak, oo, umuwi ka na." Ngunit isang mas malaking bahagi sa akin ang nanaig, ang bahaging natuto, ang bahaging nakakita ng pinsalang idinulot ng aking pagkonsinti. Ang bahaging alam na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging madali. Marco, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at buo. 30 taon akong naghanap ng mga dahilan para sa iyong mga pagkakamali. Akala ko sa paggawa noon tinutulungan kita. Pero nagkamali ako. Sa katunayan, pinipigilan pala kitang lumaki. Pinipigilan kitang maging isang tunay na lalaki. Kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong mga paa, pagpapatuloy ko. Bawat pagkakataon na sinalo kita, ninakawan pala kita. Ninakawan kita ng pagkakataong magkaroon ng tunay na lakas, ng tunay na karakter, katahimikan sa kabilang linya, mahabang katahimikan. Akala ko ay ibinaba na niya ang telepono. Hindi na ako magiging safety net mo, anak, sabi ko. Binibigkas ang huling mga salita ng aking desisyon. Hindi pagmamahal iyon, Marco. Pagkonsinti iyon at tapos na ako sa pagkonsinti. Dad, please. Narinig kong sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng huling hibla ng pag-asa. Sa susunod na magkaproblema ka, sabi ko, inaalala ang gabing iyon ng Noche Buena nang may kristal na kalinawan. Huwag mo akong tawagan. Tawagan mo ang mga pulis tulad ng ginawa ninyo noon. Baka sila may mas magandang maipapayo sa iyo. At bago pa siya makasagot, ibinaba ko na ang telepono. Kaagad, hinanap ko ang kanyang numero sa aking mga kontak. At sa unang pagkakataon, pinindot ko ang delete, pagkatapos block. Pinanood ko ang kanyang pangalan na maglaho mula sa aking screen, na parang usok na tinatangay ng hangin sa kabundukan. Ang huling aksyon na iyon, kahit gaano kaliit, ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ibinalik ko ang telepono sa mesa at muling tumingin sa tanawin. Ang tanawin na unang umakit sa akin at kay Celia na itayo ang aming pangarap sa lugar na ito. Maiintindihan ni Celia ang desisyong ito. Alam ko, hiniling niya sa akin na alagaan si Marco. Hindi na paralisahin siya sa pamamagitan ng aking maling proteksyon. Ang tunay na pagmamahal minsan ay nangangahulugan ng pagpapaubaya sa mga tao na harapin ang kanilang sariling mga kahihinatnan. Kahit na dinudurog nito ang iyong puso habang pinapanood mo sila, isang ibon na may matingkad na pulang balahibo ang dumapo sa rehas ng aking veranda. Tiningnan niya ako sandali, ikiniling ang kanyang ulo at pagkatapos ay lumipad patungo sa kagubatan. Malaya, walang bigat na pasan. Wala nang palamunin sa buhay ko, sabi ko ng malakas. Ang aking mga salita ay tila isang pangako sa aking sarili na lumutang sa tahimik na hangin ng kabundukan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon,
naramdaman ko ang tunay at ganap na kalayaan.